episode. It is a very special because although Mother's Day have already passed, we felt na may mga stories na deserve ng more than just a one-day celebration. So pag sinabi natin ng moms, so automatic parang ang naiisip agad natin ay parang nako-correlate natin siya to being strong. But of course, behind every strong mom, may story yan, may struggles yan. So yun yung pag-uusapan natin for today's. Yes. And today's is very special because we honor to sit down with someone whose journey reminds us what courage, love, and resilience truly mean. So thank you so much, Ma'am, Thank you so much, Ma'am Grace. gracing us your presence. For today's episode. Thank you then, thank you. It's my first time na magpapunta, so, run me through. Okay. So getting to know muna tayo. So, bago mas lumalim ang ating usapan, Ma'am, can you tell us more about yourself? Ang full name ko is Grace Guarda Padilla. I'm a mother of two beautiful kids, and I'm very proud of them. Registered pharmacist din ako. Pero as of now, I'm not working registered. I've been a single mom for a long time. I get it. I have two siblings. Meron akong kuya at meron akong ate. Pero yung mga magulang ko, wala. So, yun. I live with my daughter. Pero pag wala siya, isang pinapalong gano'n. Ganun lang. So what brings you home joy? Ano nagpapasaya sa'yo, Ma'am? Nagising ako it's God's blessing. Yung paggising mo, meron ka na namang another day na iisipin mo kung anong gagawin mo. Actually, natatapos na ng isang buong araw kahit wala kang gawin. Pero yung joy mo na nadagdagan na naman ng isa pa. Pag-isip pa lang sa mga. Talagang, yun lang, yung being with my kids. Pag nakikita ko sila, masaya na. Speaking of kids, nabanggit niyo yung mga home. What is your favorite name? Being mom. Yung pinaka-favorite kong maging mom, pag kailangan nila. Gusto ko yun yung kahit na may tatanong lang sila sa akin. Kasi parang nakikita ko na may kailangan nila. Parang tsaka, ngayon malalaki na sila, nag-reverse na kami. Hindi na ako yung nagagalit. Sila na yung nagagalit sa akin. O mami, dapat ganito dapat ganito. Ay, natutuwa. Kasi makikita ko kung care nila sa akin. That's one thing na, hindi ko naman masasabi perfect yung mga anak ko. Pero, para sa akin, perfect. Sa tingin mo, Ma'am, paano ka i-describe ng mga anak? Pagkakakilala nila sa'yo? Kung nung bata pa sila, ang description nila sa akin, may kasi very strict ako sa unang-una na nag-aaral sila. Yung lumalaki na sila, siguro masasabi nila ang mula ko. Kasi, hanggat maaari, gusto ko mag-enjoy sila ng kabataan mo. Kasi hindi na babalik yun. So, gusto ko mag-enjoy sila, basta wag lang yung masamang vices din. Kasama yung mga friends nila, alam ko lang kung anong kasama nila. Sa ngayon siguro, hindi ko alam kung paano na nila ako lumiskan. Kasi siyempre, getting over na, may mga sarili na lang sila ng buhay. Baka nung medyo malaki sila iisip na, si mami, pakailamera ko yung sinasabi sa amin. Kasi di ba ganun ng mami? Yes. Talagang, dapat hindi ganyan yung tabi mo. Bakit ganyan? Gano'n, diba? Pero ngayon, nagkasabi na lang, dapat ganyan. Tapos, sasagot sila sa akin, kasi mami ganito ako. Kasi, being a mom, hindi parati kang tao. You have to listen to your children. Nag-i-evolve ang mundo. Nag-change siya. So, yung ikaw, kailangan mag-adapt
mag-adapt ka. Nakaisa yun sa mga tinuro sa kanila na dati kasi hindi ako pwede sumagot. Hindi kami pwede sumagot. Yung time namin, pag pinagalitan ka, huwag ka sasagot. Tapos sasabihin sa'yo, ba't di ka sumasagot? Pag sumagot ka, bakit ka sumasagot sa'yo? Diba? Ganon. So, nung lumalaki yung mga anak ko, sinabi ko sa kanila, kailangan i-defend mo sa akin yung sarili mo. Pag nagalan. Huwag mo lang ako tataasan ng boses, naku talaga yun. Huwag kailangan i-defend mo, kasi walang magde-defend sa'yo, kundi ikaw. Eh, ikaw naman nakakaalam kung ano ito. But we have to do it respect. Oo, parang ganun. Mag-usap tayo. Kasi paintindi mo sa akin. Kasi baka mali ako eh, tama ka. So pag tama ka, after a while, syempre mainit pa ako ko. So after a while, sinasabi ko nga. Binabalikan ko, oo nga. Alam mo, minsan tama ka rin. Pero sinasabi mo yung mali ako. Although mali ako. Pero syempre, nanay ako eh. So, tama rin. So yun, kailangan lang siguro kahit na mga anak mo, you have to respect. Kasi, ano sila, hindi sila ikaw. They are different individual, different person. So, kahit dalawa, pag anak mo, iba-iba yung care na bibigyan mo kay style. You mentioned, ma'am, kanina na you're a single mom. So, how was it? I mean, alam natin na mahirap maging single mom. I mean, mahirap na nga maging nanay, what more kung wala kang kakatuwang. So, how was it? Paano niyo po siya naala? Marami ako kasing, naniniwala ako na yung mga pinapadala si Lord na turos. Ngayon, nanay ko. Kasi hindi ako makakapag-work kung walang titingin sa anak ko na nasa utak ko na naku baka mamaya pinukulong ka kanulong, ganyan, di ba? Napaka-convenient sa akin na nandiyan ang nanay ko pumunta ka meetings. Habang ako, gumagawa ko ng pera, talis na. Diba? So, kahit kumain ko sila 10 araw, alam ko yung good person. Kasi nanay ko yung nagbabanta. Difficult lang sa akin financial. Kasi syempre, solo ko lahat. Pero, God, ilalagay ka na sa isang company na makakapilo sa'yo. Bibigyan ka ng mabalik na boss. Si Ma'am Julie yung sa JKN, talagang napaka-ano niya sa akin. Parang lahat masasabi ko sa kanya, ganyan. Tapos bibigyan ka ng mga kaibigan. Na support system. Oo, na talagang pagka pagod ka na, kakwentuhan tayo, ibabalik niyo yung mga memories yung college, yung mga bata kayo, you will learn how to laugh again. Alam mo yun? Parang mahirap siya, pero pagdating ng dulo, it's for you. Masasabi mo, napalaki ko ng ayos yung mga. Yeah. Parang, yun yung proud ko sa pagiging sila. Lumaki ng mga anak ko. So if there's one thing na favorite moment na specifically sa single mom, ano kaya yun? Na hindi mo na makakalimutan? Hindi ko marami kasi. A particular moment with your kids? Ang dami. Kasi habang lumalaki sila, ayaw kasing naisip nila na hindi na nga buong pamilya ko, ganito kaya. Ang talagang nag-e-effort ako na lalabas kami, kakain sa labas, nag-check sa hotel, magbabakasyon. Hindi ko naman kaya abroad nun, dito lang, Baguio, mag-overnight sa isang resort. Kailangan may bonding kami. And I always sit na meron silang memories na mababalikan, nakasama. Maski sa pagluto, ang gusto nila, iluluto ko, gano'n. Gusto ko in every stages of their life, meron akong na-impart sa kanila. Naiibang memories. So kung wala na ako, they will look back. Kasi parang ganyan ginagawa nila ngayon. Since wala na yung lola nila, tuwing may pumunta kami, ito paborito ko ni nanay. Nanay kasi tawag nila eh. Ito masarap si nanay maging po ng ganito. Parang gano'n. So iniisip ko, kung wala na ako, ganun din si Rose. Meron silang maliit na bagay na maaalala na kasama ko. So, in short mo lahat ng moment ni Oh, yes. basta kasama sila. Oh, yes. Sila ang nakapin.
Kumbaga sa commercial, sila ang dahilan bakit ako bumilisi sa Yes. Di ba? Di ba ba? Yes. Kahit hindi ako nagkaka. So, Sila ang Ma'am bumilisi. Grace, do you think becoming change you as a person? Oo, no. It made me strong. Hindi pwedeng weak ako. Kasi may dalawa akong anak. Pag weak ako, ano na lang mangyayari sa kanila? Teka muna. Ang mami kasi parang lioness yan. Diba? Kailangan protect ko yung mga cup mo. Huwag ka nalapit dito, kung sasaktan mo. Balik ako na lang. Yun ang pinagkaguan ng anak ko na pag natataktan sila, natataktan. Kasi hindi ko sila maliit sila pag may mawag sa kanila. Kaya nawawin nila, di ba katawag ngayon ng muna. Pero pagdating sa love and life lesson, hindi ko na sila masishare. If I see them crying, mas gusto ko umiyak. Parang hindi ko naman masabi na kinakausapin ko kay boyfriend mo, walang iyayan, ganyan. Hindi ko naman masabi gano'n kasi hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa relationship nyo eh. Di ba? Parang ako na, nandun na ako para na kailangan niya. Gusto ko lang maramdaman nila na merong tao hindi mag-judge. Kahit anong gawin nila, anong pwede nila. Ganun. Gusto ko lang parang sabi nga nila, everybody has a home to come home. Parang pagpagod ka, hindi ko ako Kung merong isang sabihin natin pangyayari na na-test mo, kasi physically alam ko malakas ka eh, yung strong personality mo, pero meron ba soft side si Ma'am Grace or emotionally na sa tingin mo na-test talaga yung emotions mo? Oo, meron. May health issue kasi ako. So, nung una pa lang, before, yung anak ko, yung gusto ko, parang college lang niya ako, high school, parang yun na. Nung una akong nag-college. Talagang dasal ko, Lord, huwag muna. Kasi kailangan matapos ko muna yung isang ko. Dahil paano siya lalaban sa buhay pag wala na? Diba? Kailangan pag iniwan ko sila, lahat kami nata ng manager. Pag iniwan ko sila, gusto ko, bubuhay sila kahit kumain na sila ng 3 beses ang araw. Especially ikaw yung provider. Yes, parang gano'n. Hindi ko man sila mabigyan na super na better na alam ko nag-enjoy sila na nakakasama. So yun, doon ako na-test na talagang kailangan ko maging strong para sa mga. Umiiyak ako in times na parang kapagod na ako. Pero hindi ko pinapakita sa kanila. Kasi ayaw ko isipin nilang nahihirapan ako dahil sa kanila, hindi. Nag-enjoy ako nandun sila, mahirap ang buhay, pero para sa akin, hindi mahirap ako sa akin. Kung papipiliin ako, ulit-ulit ito na lang ng buhay ko, sila pa rin ang gusto ko dito. Wala na dito. O, dagdagan. Ma'am, sabi niya na nagkaroon po ng health issue, nagkaroon ng diagnosis. Ano yung specific na diagnosis? 2000 yun. 20. Na-diagnose ako ng breast cancer stage 1. And that time, high school, Oo, kaya nasal ko yun. Patapusin mo muna. Kasi, takot ako na hindi nga siya muna. It's a good thing. Kung kilala na si Grace Maestro, sa amang siya, nagtatrabaho ko work. Birthday ko noon, tapos sila gusto ko, kasi, ano ko na yun, nag-gym, nagsurumba, birthday mo? Birthday mo talaga? Hindi, nagkaroon kami ng na pupunta ako sa hospital. Kasi birthday ko, trinate nila ako, ganyan naman nila sila, birthday mo, labas tayo, ganyan. So, sabi ko nila kakapa kasi ako sabi ko sa left ko. Pag nagkakaroon ako, hindi siya nawawala. So, supposed to be nawawala siya, di ba? Yeah. Tsaka nagkakaroon ng dimpling. Alam mo yun, parang, May changes sa hindi mo, parang siyang, may baon na, parang bumawon, parang may dimpling siya sa bed. Sabi niya, ganun talaga yan, hindi ka pumunta ka sa, mag-absent ka, pumunta ka sa hospital, ipapa-ultrasound mo. Baka na lang yan, ganyan, wala yan. Ultrasound pa lang, sinabi niya sa akin na, nadidinig ko sila nag-uusap parang third party lang ko. Gusto ko sabihin, ma'am, ako, doktora, ako lang ako. Wait lang, ako. Kaibigan ko lang. Oo, kasi alam mo naman yung mga barkada ka. Balik ka, saan ka ganyan dito?
pumunta kami dati. Di, inutosan ako, tapos sinabi na, pagka pinatanggal tayo, patanggal na, sabi kay Grace. So si Grace naman, grabe, punta tayo surgery. Alam naman yan, para yung bagyo dala-diretso. Di ba, punta tayo surgery, ganyan. So doon pa lang, sobrang late kasi niya, wala pang QC. So hirap silang mag-biopsy. Ang dami ng hospital na pinuntahan, hindi pwede more biopsy kasi baka may natamang ugat. Diba? Meron magagaling na doktor din niya kasi may magagaling talaga doktor sa amin. Ang ginawa nila sa akin, needle aspiration. Parang inano nila yung head nila na ganito, hindi talaga ako pakitalo. Si needle lang na malaki. So takot ako kasi dinala ako sa isang room na nakita ko may mga panghiwa, may mga ganyan. So isip ko noon, humihiwa ko nito. Ako lang mag-isa, siya talaga yung anak ko. So, humihiwa ka na. Kaya ma, same day ba rin Hindi Hindi. Adi, gabi kami so after kasi. After 2 days. Hindi na nakakagad ako kasi sabi nga, punta ka na dito, ganyan. Tapos marami pang proseso, ganyan, inaspirate na ako. Parang paglabas ko, nandun si Grace sa labas na. Kasi putlang-putlang ako. Dahil akala ko mahihiwaan ako yung pala needle aspiration na. Kasi parang daming mga kutsi-kutsilyo lang dito, just to hiwaan na yan. Paglabas ko sabi sa akin, Grace, gusto mo bang magpakampay? Sabi ko, hindi, okay lang ako, pinabahan na ako. Tapos nung lumabas siya, yun na, galingan. Tapos, ang option ko is, okay na siya. So, amang din ako sa government hospital. Isa dating nandun si Grace, tinulungan niya ako na makakuha ng slot para sa operation. So, ang ginawa lang sa akin, reconstructive surgery. Parang tinanggal lang yung bukol kasi sobrang ulit. Tapos umuwi na ako. Nagpunta na kami ng oncologist ni Grace. Ang sabi sa akin, hindi ka na magkikimo. Kasi parang yung breast panel was okay, so kamay naman. So, hormonal therapy lang ako tsaka radiation. So, nakapasok pa ako kasi nag-iisip ko Alam ko, hindi na ako magtrabaho. Paano na? Since nasa Magna Carta buwan naman pagdating sa mga parang bad reports natin, hindi ka pwedeng tanggalin sa pamilya. As long as makapagtrabaho. So, after na, nakapagtrabaho pa rin for 9 years. Negative. Tapos nag-record ulit siya. Bumalik siya. Anong year po siya? 2022. 2024. Yung una, 2018. Gusto ko lang balikan, ma'am, nung first na nalaman mo, kasi we all know cancer. Diba? So, nasa field naman tayo ng healthcare. Pero as a mother, as a single mom, and as a pharmacist, nung nalaman mo na may cancer ka, nung napumasok sa isip. Ano na yung mga? Ano talaga? Parang, hindi ka gusto. Ano ka na pala, drug tatapusin mo lang. Kasi parang wala na ako. May laban sila, makakakain sila. So, yun lang pala. Then, binigay sa akin yung Balik kaya niya yun sa present. Nung na-diagnose ulit, it is the same feeling nung first? Or may Hindi. nabago? Ano yung nabago? acceptance na. Parang, yung sinabi sa akin, huwag bumalik siya. Actually, syempre, nasa medical field ka na. Parang daman ko na siya, parang bato Pero, hindi na yan ako. Ma'am, sorry. Ano yung naramdaman mo na parang bumalik? Ito na naman. Kasi syempre, si Google nandyan. So, yung mga symptoms ko, hello, Google, ano ba to? Parang ganyan. Pero, ang sa akin, may years na akong cancer. Oo, survivor na ako for 9 years. Kasi sabi nila, walang cancer-free. Yeah. Survivor ka lang. Kasi the cancer is there. Nag-aantay lang siyang mag-activate. Parang ganyan. So, inisip ko, 9 years na. Hindi to, wala to. Ano lang to? Meron akong friend na surgeon sa UK. Nag-chat kami. So, sinabi sa akin, ay, sugat ako sa ganito. Nakaramdam ka, nag-iibig ko. Bumalik ka sa onko. Kaya matigas mo ako. Siyempre, parang kasi sa part, kaya mag-nasa-self-certificate. Baka kaya gusto Oo, mo sugat lang to ganyan.
Parang hindi, lumaki siya, wala siya. By that time, nagpa-antibiotic drip ako kasi hindi gumagano yung sugar sa breast. For 7 days, so pa-antibiotic drip. Kasi di ba meron na ngayong test na kung ano lang yung antibiotic na tatalab sa'yo. At saka yung hindi. Para, siguro, okay din yun kasi at least na kukontian yung hindi yung parang trial and error ka. Diba? So, nagpa-idea ko, hindi siya ano. So, sabi, magpa-CT scan ka, tapos bumalik ka sa ulo. Magpa-CT scan. Ayoko nang bumalik sa ulo. Parang feeling ko, ganun pala yun. Parang pagka-feeling mo na, sabi nga ni Tom Joseph, the end is near na. Sino ba kumanta na sa Frank Sinatra pala? The end is near na. Parang feeling mo, ay, okay na ako. Kasi mag-look back ka sa life mo. Yeah, yung mga pinagdaan. Oo. Nung dati feeling ko, ang hirap, hindi. Sobra nga yung bigay ni Lord sa iyo. Kasi for almost 9 years. Oo, tsaka doon pa lang sa pagiging single mom ko, nandun siya ulo. Diba? Pag nakakano ko yung anak ko, hindi naging kawawa na walang kakainin, walang vacation, walang... Si Lord, hindi pa sa bangko niya, sa bangko ng ibang tao yung pinapadala niya sa akin, di ba? Tulungan ka nito. Talagang, pag nakikita ko, oh my God, nagawa ko yun, kakatrabaho yung mga anak ko, yung mga tulong sa akin, di ba? After 2024, sabi na ng mga bata, Mami, tama na, hindi ka na mag-work. Time na, para kami. Siyempre, ikaw, working mother, at saka, kaya mo mag-bigat eh. Sabi ko sa ano, aantayin ko na lang yung nagpapalakas na lang ako, tapos aantayin ko na lang kung kaya. Yung pangalan ko, sabi na sa journey ko yan namin. So, you guys can mag-group, gusto mo ganyan. Kasi it's your journey. At holistic ako. Hindi mo, parang hindi siya nawawala. Yung gusto ko sabi niya, ganito gawin natin man. Kung ka tayo sa doktor mo, kung anong sabihin mo, tsaka ka mag-desisyon. Kung ayaw mo magsasabaw yung kumikino, baka dyan ako namin. Okay, hindi ka kaya. Kasi di ba yung connotation natin ng chemotherapy is sobrang hirap, nasusuka ka, hindi ka makakakain. Di ba yung gano'n ba? So ako parang ko yan, okay na ako. Sabi, hindi punta lang tayo. Para alam natin kung ano nila. Nagpunta ka na. Nakita ko ng doktor ko. Siya rin kasi yung doktor ko 2015. Nung nakita niya ako sa akin, ano ba yung pinagagawa mo? Dok, hindi ko alam, wala naman eh. Sabi ko, talaga iinom ko ng bumalik yan. Sige, magkabangin. Sika, patayin sila ako. Tapos napagatin mo kasi piling ko wala nang bawit siya. Yan na parang wala to. Parang gano'n. Pagdating ko, yan na, meron na. Nasa stage 4 na. Tapos, sabi mo, mag-chemo tayo. Nandun ako, parang hindi ako nakasabi yun. Parang, tsaka in a way, libre kasi. Sa government hospital, basta may kumo sila. May chemotherapy mo sila. So, pagdating doon, lahat, breast panel, lahat ng laboratory, kung gusto nyo kunin, as long as medicine, hintay yun. So, yun. Yung chemo ko, binigay niya sa akin yung 4 session ko ng chemo. Ito yung mga gamot ng 4 session mo, yung nakikis ka. So, nag-chemo na ako. Ano siya? Hindi naman pala gano'n na sobrang iniisip natin, suka gano'n. Siguro iba-iba kasi reaction. Since ako, talagang healthy living kunyari, sa gabi, sa ilag na lang kunyari, exercise, binibigyan ka ng mga sweetness ko kasi. Mga dami sa bahay, talagang magiging healthy. Pero hindi naman lahat yan. Kasi syempre, ang pagkakaroon namin yung medicine. So yun, nag-chemo ako. Ang effects yun lang. Parang yung cycle ko, habang nagkakaladadagan na sa'yo, mahaba yung recovery period. Kasi hindi mo nararamdaman mo ito rin. Makahiga ka.
Kaya so sinabi ko na sa anak ko, hoy, force feeding ako kasi nararamdaman ko na nagagito kapag ako gumagano na yung chat ko. So sinabi na force feeding nila ako basta after feeding. Meron akong best friend, si Maribel, kilala niya siya, nakikita siya sa akin. Siya ang tagaluto ko kasi yung mga anak ko hindi naman magluto eh. Siyempre, grab and lang kami, food panda, deliver na yung pag pwede na akong kumain, sasabihin, detection naman ako, Tita Beckham, pwede na kumain si Mami. Magluluto siya, madaming lalagay lang namin sa para makakain na ng videos. Kapag sinabi, gusto kong gusto ko, ha? Malapit SM sa amin. Mag-uusap yung dalawa ko. Kinamikan ko. Yun lang, yung open windows ko na pwede akong kumakain ng gusto namin. Para magkaroon ng energy sa susunod. Ma'am, sa perspective ng anak, kasi sa akin, as a son, parang pinakamasakit sa akin kung malaman ko yung sakit ng magulang. So, up to the first diagnosis mo, sinabi mo ba agad sa children mo? Oo. Pero hindi ko sinabi sa nanay. Sana. May nanay is 75 years old at that time nung stage 1. Hindi ko sinabi sa kanya, sa ano siya mamaya. Tayo kasi anak din tayo, di ba? Alam mo yung... Alam ko yung itong nanay ko, ano ko na, sana ako na lang, hindi na naman siya pipigil ang kakanagina, ilang ko sa amin na may dadal-dal sa linya, di ba? Parang, hindi ko sinabi sa kanya, sinabi ko lang na, pero alam mo, nanay instinct mo. Yeah, alam mo nila. Nung ino-operahan ako, nung time ino-operahan ako noong 2015, nag-text yan sa anak ko, nasa kayo? At hindi kayo pumupunta dito. Ino-operahan ako at that time. Hindi niya alam. Alam mo kaya ang mahalaga kaibigan. Nung time na yun, ayoko lang nga. Si Orchie at saka si Grace ang nasa. Si Pia nagpunta yan doon, gusto pa niya ako. Ako magpapalit ng diaper mo. Alam mo yun, hindi na lang sila friend. Family na lang. Kaya nga pagka mahalaga meron ka talagang sinasabi na doon sa isang podcast na mga quarters. Kasi pag masaya ka, minsan wala sila. Pero pagka kailangan mo sila, patak mo sila. Nagsan talaga sila. So, syempre kasi ano ako, ayoko mag-worry sa nanay. Pero yung anak ko, since pinalaki ko silang mata, sila din yung katulong. Nagbabayo sa akin. Sino ano naglalakad ng mga papel ko, yung sa campus ko siya nangyayari so, pagdating sa bahay, ganun detox. Tsaka pag harap, yun. Ito na yung stage 4 na parang sabi niya, Mami, kami na na. Ang sabi ko lang sa kanila, kaya ako maging mabigat sa inyo, magiging alagain ako. Kasi yun ang feeling ko. Ang sagot nila sa akin, which is parang kumakawag sa isip ko, bakit mo maliit ba kami, pinabayaan ko? Hindi naman. So, yun. So, parang mas naging at peace ako na, tsaka habang nakikita ko sila na, pwede na. Sabi ko nga kay Lord nung time na yun, nung bumalik siya, pwede na ako mag-go. Nakita ko ngayon mga anak ko, wala ako kakain na po mabubuhay na. Nakita ko bumubulos na sila magkapatid. So, hindi ko iisipin na mag-iisa sila. Kasi di ba usually pag wala rin mga parents, yung mga kapatid, minsan din na makita. Kasi ang mga parents talaga nag-order na. Pag Pasko, magkikita-kita kayo, di ba? So yun, sabi ko, Lord, sige, pwede na, go na ako. Basta mabilis lang. Yung ayokong, ang pain tolerance ko, mababa. Ayoko nang, gusto ko pag natulog ako, pinapakaso, wala na ako, okay na sa akin. Pero hindi pa yata ayos yung kwarto ko sa nandito pa. Parang wala ko siyang aircon. Yeah. From the second time na na-diagnose ka, did you ever ask question mo si God? No. Hindi. Sa lahat ng binigay niya sa akin, parang wala akong yung sabi sa kanya na bakit. Lahat ng hinihingi ko, Lord, patapusin niya anak ko, binigay niya.
Bigyan niya ako ng magandang trabaho na mabait yung boss ko. Nagtrabaho ka na lang maglalaro eh. Hindi ako yung pressure na ganito. Si Ma'am Julie kasi napakalinya niya sa akin. Napakabait na boss. Talagang, sabi ko nga, parang, Lord ka? So, alam ko marami kong ibang, pero sa ako mo. Diba? I have 9 years na binigay mo sa akin, additional 9 from the stage 1. At another 2 na naman ngayon, na stage 4 ako, which is, di ba? Nung nalaman ko stage 4, apili ko nung bukas, mamatay na ako, wala ako na. Kasi stage 4 ako eh, di ba? Kaya everyday, maliit man o malaki yan. Punta ko na yung mga ko, it's okay rin. Diba? Dagdag na naman siya sa memory ko. Basta ganun. Now, ang focus ko is gumaling. Hindi, actually, kung gumaling or whatever God plan for me. Kasi di ba, sabi nga na mas maganda yung plano niya sa akin kesa sa plano niya. So, dati yung magpapalab ako, yung magpapasubos ka, kabalo. Yung ako na yung makita, baka nila. Lately, okay no, may makita, alam na nangyayari ko na lang muna sa akin. And the extension of 2 years. Ang gaganda ng mga memories ko na nababoy, kasama ko kami. Saka, itong journey namin na kami, kung ko nakita, na talagang pagmahal-mahal. Alam mo yun? Doon ko nakita kung paano din magmahal yung iba-iba sila ang love language. Hindi porque anak mo pare-pareho sila, iba-iba sila ng love language. Ako ganito love language na ito, love language na. Sorry, nag-enjoy ko. Sabi nga nila, mga nag-enjoy ko yung time na. Parang I know as a children, they never become ready kung wala ng ganun. Pero masasabi mo ba ma'am na kaya mo na silang iwanan for this moment? Alam mo lahat naman walang ready pagdating sa death. Ako matanda na natin I want to hold on to na gusto ko kahit na naka-wheelchair ka, nandiyan sa paligid. Diba? Ganun naman tayo. Lahat tayo bago tayo naging magulang, naging anak din tayo. So, alam din natin kung ano yung nararamdaman nila. Pero, ang maganda lang, nanay ko bigyan na wala yung kafe, diba? Ako, ang sakit ko is cancer. So, hindi mo alam kailan ako kapunan. Pero, ang sa akin, parang ang maganda lang sa akin din. Kasi, nakakapagplano ka pa hanggang sa huli na, mapaplano ka pa na gusto ko kasama kayo mga anak ko, gusto ko magaling tayo, gusto ko magaling ako. Diba? Yun lang siguro yung parang ko. Pero, wala talagang ready to let go pag mahal mo. I see them as individuals na they can cope up with the world. Kasi nanabaho na sila. Pero bilang nanay, gusto ko pa rin nandun ako to share the heartaches and joys. Alam mo yun, lalo na yung heartaches. Kasi iba pa rin iba talaga kasi nanay ko masugit pag nagalit siya, dali. Pero pagka masama ang loob ko at may problema ako siya na talagang bago ang lahat siya. So gusto ko rin maging ganun. Kasi nakita ko ang nanay ko nung mangyayakos. She's very loving and giving. Homemaker lang kasi ang mom ko. It's not lang, pero homemaker siya na talaga. Yung buong buhay niya, inawalan is alagahan ko. Siguro sa totoo lang, wala akong karin. Hindi ako career-driven. Kasi lumaki ako, nakita ko, nanay ko gano'n sa akin. So, nung mga high school ako, parang gusto ko lang maging gusto ko magluluto ako. Kasi yun yung nakikita ko sa nanay ko. So, parang gusto ko.
na gano'n na ako. So, nung nag-asawa ako, hindi ako nagtrabaho na yun sa mga anak ko. Talagang nagputay kahit na mahirap. Pero sa financial, hindi ganun ka-stable. Pero na-enjoy ko yung time na dinalaman. Kung meron kang mga natutunan na lessons na gusto mo i-impart sa mga viewers natin ng magulang na katulad mo na may ilang nadaanan, either critical illness man yan o na challenges sa life, ano yung mapapayo mo kaya sa kanila? Iba-iba kasi ng sitwasyon. Sa akin lang, mapapayo ko lang sa kanila. Fight lang tayo. Sa kanila. Bilang nanay, sa pagiging nanay na lang. Pag nanay ka, walang mali at saka tama sa pagiging, sa way ng pagpapalaki mo sa mga ino. Kasi, iba-iba yung mga yung iba-ibang umibay po yan. So, babasahin mo rin sila kung anong gusto mo. Hindi pwedeng sumunod lang sila na sumunod sa'yo. Ikaw din, tingnan mo, may right way. Kailangan din nila kasi ng may batang tahimik. Engage na sila kung wala. Para alam nila na ito, pwede ko talaga usapin. Open ako dito, wala ka na. Kasi dati yung mga nanay, di ba? Nay, gano'n. Tahimik ka na lang. Sa friend ka pupunta mo. Mas maganda kasi yung anak mo sa'yo na pumupunta at nagtatanong. Kagasat ka. Ako yung mga anak ko, nung pag-uusapan namin lahat, boyfriend, sex yan, o kung ano yan. Ako magiging ako, hoy, practice safe sex, ha? May mga kondom na dyan, hindi pwede na, di ba? Ganun ako. Siyempre, kumbaga, alam mo naman, Diyos ko, hindi naman tayo na, alam natin na pag lumabas siya, di mo alam kung saan pupunta yan, lalo na kung may boyfriend, o ano yun, di ba? So, paalala na, hoy, pwede, check natin kung yan, kondom, ganun na. Mag-a-adjust ka rin. Hindi pa kinanay ka kung yung rules mo, rules niya. Kailangan basahin mo yung anak mo. Para maging harmonious ang bahay. Ayun, anytime yung anak mo, susunod pa yan sa inyo, pero as they grow older, nasi-shape nyo pa siya eh. Actually, gano'n. Pag nakikita nyo sila, meron silang mga traits na paano masasabi mo sa sarili mo, ako nag-ako niyan. Yeah, parang gano'n na. Parang sa akin galing. Ako sa akin, yan, di ba? Parang gano'n. Nakikita mo sa kanila habang lumalaki. Pero, pag lumabas na yan, nagkaroon na ng bata. Iba na naman yung nasa shape nila na ugali nila, di ba? Doon ka naman ngayon, medyo, parang hindi maganda yan. Kasi pagka kinontra mo ng paggalit, ako kasi alam ko yun eh. Pag kinokontra ka pa, hindi, dapat ganito ka. Gagawin ko na, akala mo nga, mali sila. Ganun yung connotation, diba na, ay, mali sila. Papakita ko sa kanila ng tama. Pero mali pala tayo. Mali pala yung ano. Natigas na ako. So siguro, dapat different approach kung bakit sila yung thoughts niya. So kikita mo yan habang lumalaki. Okay, ako yan. Ginagawa ko yan dati. Nadibuild nila yun. Ang sinabi ko sa mga anak ko, yung lalo na yung pangalan ko nung meron na siyang anak. Kung ano yung tama sa pagpapalaki ko sa'yo, yung malawag mo ko. Diba? Kasi bago tayo naging nanay, naging anak tayo, di ba meron tayo pagka lumalabas tayo, sana nanay ko, ganito. Diba? Sana mami ko, ganyan. Sana mami ko. So ano yung gusto mo sa mami mo, hindi mo nakikita. Pag nagkaanak ka gawin, ang nanay ko hindi mahilig maluto eh. So ako nagluluto talaga ako. Nagluto siya ako, rin, nagbibake ako. Parang parenting, different parenting. Oo, yun yung ano yung useful sa'yo. Yung nakita mo na, ito naging mabuti akong tao dito. Yan lang naman, ako, ang gusto ko lang na, lumaki yung mga anak ko mabuti silang tao. Wala na. Diba? Gusto ko mag-alang sila, mabuti silang tao. Okay na. Kasi syempre, kasi tayo naman magtrabaho. Pero yung ugali, kahit na kaya, yung ugali. So, having heard season 1 here, Oo. sabi naman natin yung dalawang magulang dito.
After hearing yung mga napagdaanan ni Ma'am, ano yung tumatakbo sa isip nyo? Oo. Di ba? Ay, sabi niyo, Magulang kayo. Alam mo. oo, kasi ngayon, may mga babies na. Pero ma'am, nangyari ba na parang, especially yung teenage years, na nag-away kayo? Nanay ko. Mga anak mo, Children. parang nag-flash kayo. Then, siyempre, we have different ideas. Ako, old school pa rin kasi siyempre nanay ko, pinalaki ako gano'n. So, yung ibang nagpapalaki na sa akin, nadadala ko, lalo pag ayaw mo mag-aral, yung libro, nakahagis ko yan. Ay, mag-aral, gano'n. Kasi gano'n sila nito, na-infect. Ano yan, gano'n. Gano'n din ako, bago ako may express. So, yes, meron mga instances na may gusto sila, pero bihira eh. Bihira kasi ina-analyze ko sila eh. Paano ko sasabihin na, ayaw kasi nag-aaway ka rin eh. Dahil sila na lang kakampi ko, awayin ko kasi. Di ba? Paano na ako? Di ba? Isa na lang ako, galit din sila sa akin. Di ba? So, ina-analyze ko talaga sila. Bakit mo kaya nasabi? Bakit kaya yun ang gusto mo? Tapos nakausapin mo siya, bakit kaya gusto? Parang hindi naman tayo. Parang, anyway, na mag-uusap lang kami. Pero, pag tumataas ang boses, kung tumataas ang boses, parang gusto mong mag-process yung mga ngipin mo palabas. Yung gano'n, kasi, di ba tayo nun, ako lumaki ako mapalo, lumaki din naman sila sa nanay ko na gano'n, napapalo, napupuro, pero hindi yun talaga grabe na torture na. So, ayaw ko rin na nasisigawan ko, nanay ko, feeling ko, inanay ako, anak ko, pero hindi pala. Hindi pala dapat anak lang ko. Equal kayo. Kasi nung una, hindi mo siya pag-aaral. Hinigay siya ni Lord sa'yo, palakihin mo siya. Gift niya yan sa'yo eh. Paano mo siya, para sa ako, di ba? Lahat ng anak is dead. Hindi ako naniniwala ng magulang na hindi nila malaman. They just have different love language. Yung iba yung sasabihin, iniwan ako ng nanay ko. Hindi. Iniwan ka kasi alam niya mas okay yung magiging life mo. Sabi ko, there's always two sides of coins. Ito ang kwento ko, ako ang bida. Kwento niya siya ang bida. Diba? So ikaw, para tayong, i-judge na tayo. Meron tayo. Kaya kayo, parang kayo. Next. Ikaw. Check ko pa. Pinagod tayo sa nabanggit mo yun. Nag-judge tayo. Ano yung, ano ba yun? Kumakonstruct yung question eh. Pero ano yung sana mo, na mas, parang sana mo, na sana, ito yung mas naiintindihan ng ibang tao. As a strong mother, as a strong woman. Yung ako, Oo. Para bago, kasi di ba nga nabanggit ko dito isang episode natin na kahit anong gawin mo bilang isang nanay, may masasabi at masasabi yung ibang tao. yes. Pero yun nga, ako kasi parang minsan naiisip ko, sana naiisip nila kung ano yung talaga nangyayari bago nila i-judge yung sa nanay. So ikaw, ano yung sana mas naiintindihan ng ibang tao? Ako, wala ko pakialam sa ibang tao. Kung pakialam ko yung pamilya ko, bibigyan ba nila ako ng bigas at saka ulam? Pag nagdaldalan sila na, ayan, ang anak niyan, ganito, hindi kasi yun. Papakainin niyo ba sila? Kung papakainin niyo sila, sige, maghapon niyo ako judge ko kung kulang ako. Diba? Busy ako para palakihin ng mga anak ko. Hindi sila perfecto, pero ayoko sila I won't have them in kasi pag inisip mo, yung sasabihin ng tao sa'yo, ang iisipin mo kaagad, mali ako. Di ba? Iisipin ko kayo kung dapat pala ganito kasi sabi niya dapat ganito. Ako, ayaw ko kasi ng regrets eh. Kasi alam ko, ginawa ko lahat ng kaya ko. Lahat ng ginagawa ko ang best, di ba? Lahat ng gagawin ko, gumawa ko ng bata, best girl.
Diba? Kasi ang daming gustong magkaanak, hindi makapag-anak. Samantalang ako, dalawa pa yung ako. Diba? Parang sa akin, ay, bahala ka na, basta kami nila makakabili. Ay, so nakikita nila na, kasi kahit chismisan kanila yung chismisan, pagdating ng huli, ano bang, nakikita nila, ay, okay naman tayo ng anak niya, gano'n, ganyan. O siya naman pala, basta kasi hindi ako sa kanila, na-memoration. Tsaka gusto ko nga yun, kahit chismisan ko. Diba? Tanong pa nila sa akin, ako pa magsusuklay sa kanila. Diba? Parang, matutuwa kayo, ganito ang buhay ko. Akala nyo madali dito kayo sa sapatos ko. Diba? Hindi nila alam kung ano nangyayari sa loob ng mahal. Kaya, pag chismisan niyo ako, okay lang, sakit ko lang po. Wala akong... ako din naman, minsan nagchichismis eh. Diba? Huwag si ganito daw. Diba? Oo, diba? Ay, sabi daw, ganito, ganyan. Kaya sa akin, okay lang. Ang ganda ko naman para pag-usapan nila ako, diba? So true. Okay lang yun sa akin. Wala. Ayaw kong sabihin na regrets ako in life. Kasi sabi nga, pinapanganak ka palang sinusulat na ni Lord ang plan mo. At yung mga taong dumadating sa buhay, pag nawala sila, tapos na sila doon sa chapter, next chapter. Some people are chapters. Oo. Kailangan mo lang pagdaan. Oh, basta ako lang ang bida sa story. Sila mga supporting ko lang sila. Yung iba leading man. Wala no. If meron ka bang na parang lesson sa lahat ng pinag-aaral mo, ano po kaya yun? Lesson na sa tingin mo pwede mong ma-impart sa ibang tao or natutunan mo? Natutunan ko lang kasi maging strong. Yun ang talaga yung inano ko sa sarili ko. Kailangan maging strong ka kasi may dalawang bata. As a single mom, sa lahat ng single. Ako kasi, syempre bata pa naman ako nung nag-iwalay kami. Nag-boyfriend din naman ako kahit pa. Pero hindi ako nag-boyfriend nung hindi nakakabilis. Kung bang mag-boyfriend na hindi nakakalulo sa'yo, Hindi, kasi ikaw, busog kayo, anak mo, ito. Diba? Sa akin, kung gusto mo, gustuhin mo yung Yeah. wala akong needs eh. Kasi, napakasimple ko lang ng tao eh. Hindi ako materialistic talaga na ano eh. Ang number one sa akin yung needs sa mga anak ko. Diba? So, yung gano'n lang. I have my share of them. O, diba? Share. Talagang sa akin, ang priority. Kaya hindi ako nag-asawa, may anak ako na. Bakit, ma'am? Kasi diba, ang dami baka alam ko. Baka ibig sa nagtitimpla ako ng gamot, nalihimas ako ng reyes sa kulungan. Gano'n na nangyari, di ba? So, pero teka ako, hindi kaya ako, ayaw, sabi mo kasi. Gumagano ba yung para sa kulungan? Kasi gano'n, ngayon, kailangan ko din yan, kasi, iba yun yung sinasabi, iba yung happiness na nabibigay ng pamilya. Iba yung happiness mo din sa inyo. So, yun yung pagtakip mo pag nakusumi ka na dito eh. Doon ka maglala. Uy, babe, yung bait-bait mo naman, diba? Ay, ikaw mo, ganda-ganda ka. Oo nga. Ganun ka din. Minsan kailangan mo din ng mga ganun script sa buhay mo. So far, ngayon, okay. Sa love, ma'am, ano natutunan? Sa love. Focus na romantic kasi ako. Lumaki ako kay Barbara Cartland at saka kay Mills Edwin. Alam mo yun, mahilig kasi ako sa mahilig ako magdala. At ang mga binabasa ko yung mga love story na gano'n, nasa castle, dumating yung doon namin anak, tapos kasi ganito nagkagusto. Alam mo yung mga... Romantic mo. Oo, ganun ako talaga. Kaya hindi ako tumitingin sa financial capabilities. Parang tinitingin ako, dapat mahal ako, dapat parang prinsesa, parang Disney princess na ganito, ganyan, diba? So, ang natutunan ko lang sa love, minsan not usually, instead of your heart,
Kaya nga siya yun ang bago sasabi sa kanya. Kaya mas mataas. Kaya nga nasa taas siya eh. Eto nasa baba. Pero kasi masarap pag ito ang sinusunod kaysa dito. Sa totoo nga. In terms of love, mas masarap kasi sunod kaysa dito. So, ang nangyayari minsan, mali pa lang. Kasi hindi mo na siya nababalance. Ito, nagre-reason siya ng sarili niya para i-contradict yung sinasabi mo. Alam mo, kaya parang iba yung ano. Ang gusto ko lang, pagka natutunan ko lang, ganun, nasana, nasa kapag-isip. Pero, hindi pa rin. Kasi kung hindi siya yung naging tatay ng mga anak ko, talaga yung iba anak ko sa inyo. So, ulit-ulitan ba? Balikan ko ulit lahat. Grateful pala yung Yes, alam mo, sobrang grateful. Kung hindi man ang-work ng relationship namin, ang pinakamagandang gift na naibigay niya sa amin, dalawa. Okay na siya, balo na siya, maalam siya sa gawin. Kasi, nasa. Ayun, speaking of anak, I know for sure panoorin ko ng mga anak mo. Anong message mo sa kanya? Thank you. Thank you kayo kasi thank you kasi nakita ko kung lahat nila. Thank you kasi kahit makulit ako, andyan na rin kayo. We have different things, pero at the end of the day, pag-iilan tayo kami. Meron akong mga ayaw nila. Ako din, may ayaw din ako sa kanila, di ba? Kahit mga anak ko yan, meron silang mga ginawa. Ayoko nang ganyan. Pero, pagdating ng dulo, nandun pa rin yung love. Alam mo talagang love holds together. Parang love knows no boundaries din. Kahit na ano pa yan sila, ano ka pa, pagmahal mo sa lahat. Saka galing sa akin naman. Diba? Alam ko naman kayo, diba? Pinagigay mo, diba? Hindi eh, parang kahit mahirap ang buhay, kasama ko sila. Kahit wala akong partner, piling ko sila yung partner. Isa pang message siguro, kasi sa story ni Ma'am, bukod sa family, feeling mo naging parang significant na relationship din sa mga nagpinalanan niya. Is yung mga kayo. Yan, friendship. Kasi sila na naging support system din. And my message po, Yeah, sa your mga friends. kaibigan mo, Lahat, until up to this day, no, nandiyan. nag-agawan pa na palit na yung first Hindi sa every journey mo, nandiyan sila. Mula sa first diagnosis Hanggang ngayon. Yes. Alam mo, ang best kasi sa akin parang ang lalim ng salita. I don't call everyone. Oy, friend ko yan. Oy, kakilala ko siya. Acquaintance ko siya. Kasi ang friend sa akin, nandito sa amin ko. Alam mo yan, yung pinagdaanan nyo, pareho ang masasaya at malulungkot na bahagi ng buhay. Sila yung dyan. Mabibilang ko lang yan. Si Marivic at saka si Rika, mga kababaga ko from bago pa kami matutong mangarap, magkakaibigan na kami. And until now. Diba si Ochi, si Grace, si Pia, si Baby. Yung iba pa namin, si Leleng, si Lamimpa. Marami kasi kami before eh. Iba nasa abroad na. From college days hanggang ngayon, kami pa rin na magkakasama. So, in every stages of my life, nandun sila. Diba? Sa pagiging pasawan, sa pagiging makulit, pangungopia sa eskwelahan, first love life, first sex, first lahat, diba? Nagkakanak. Oo, nagkaanak na, nagkaapo na, kami pa rin, diba? I just want to thank them for going to this journey with me. Alam mo,
sobrang blessed ako sa family and friends. Parang binigyan ako ni Lord ng madaming kapatid. Hindi lang yung dalawa kong kapatid, madami akong kapatid na... Kasi sa totoo lang, hindi lang masasabi mo sa kapatid mo, sa anak mo, sa nanay. Pero sa friends. Pero sa friend mo lahat masasabi mo. It's because we don't want them to worry. Kunyari ako, nararamdaman ko, ganito. Hindi ko masabi yun sa anak ko kasi alam mo, mag-worry sila eh. So, ang takbo ko kaibigan na, uy, ganito feeling ko, gano'n, mamunay na ba ako, ganyan. Iba kasi yun eh, parang, sa kanila kasi pwede akong, pag walang iyari, alam mo yun, pwede akong mag-run, pwede i-chismis mo sino-sino na, hindi nila ako, ay, grabe ka naman, walang gano'n. And they accept me for wrong. Walang question na, tayo dyan, kasi gano'n. Napaka-swerte ka na. Nandun sila. Isipin mo parang, kaya kung makikita niya yung mga post ko, kami parati magkakasama. So, kumbaga, ilang years namin binilds with friendship na yun. So, hindi pa sila tapos sa chapter ng buhay ko kasi nandiyan pa sila. Diba? Yung iba, exit na. Yung iba, bumabalik, alis ulit. Pero sila, consistent na nandun. Wala na sila doon sa, alam mo sila, pinababayaan nila ako kung masaya ako. Sige, enjoy. Pero kunyari, nalulungkot ako, ganito, kita tayo. Alam mo yun, yung parang, they are watching me from afar, being happy. Pero nakikita ko talaga yung value ng friendship nila. Pag down na. Kasi sila na yung pumupulot sa akin eh. Sila na yung magtatayo ulit sa akin. Ano ba, kaya natin to laban sa akin? Ganon. Pero nung masaya ka sila, sila, okay, enjoy ka dyan, ganyan. Pero pag, Jen, kita tayo. Gano'n sa Ochi, kita tayo. Ito, babalikan namin yung happy moments. Pag uwi ko sa bahay, parang bagaan dibdib ko. Tapos, bago umalis, sasabihin na, pag kailangan mo, alam mo, kasi isang text ko lang sa kanila. Alam mo, bibitawan nila yun. At pupunta sila sa akin. Nung first time operation ko, kasi nang dalawa lang ni Grace ang nag-uusap. Wala pa, kasi parang, kulutang. Wala pa si Gracia dito. Tatawagan ko ang Gracia. Nasaan ka lang? Nag-aantay na doon bed mo sa ospital. Teka lang, nandito pa ako sa Shopwise. Bumibili pa ako. From time to time, yung mga lugar nila ako. Si Grace, dadalhin niya ako ng breakfast. Kaya wala ako talaga sa family ko. Kaya ako dadalhin ako ng breakfast. Siya nag-asikaso ng church ko. So, hindi lang, kasi kung sinabi mo lahat, friends mo, parang ang kaya gusto ko sa akin ng friends, sobrang marami. Kaya nagpapasalamat talaga ako, hindi na kay Lord. Kasi sila yung ginawa niya kaibigan ko. Marami naman akong pwede mag-kaibigan nila. Pero specifically, pinili niya yun para sa akin. And thank you talaga sa kanya. Pag wala nang naniniwala, wala nang nandiyan sila. Para sa akin. And you can always count on them. Ay, sobra. Hindi lang talaga kung mag-count ka ng 1 million, makalampas pa. Pag kailangan ko sila. And I think that's it. Ma'am, thank you so much for gracing your presence today sa ating very first special episode dito sa OTC. Ako, thank you. Yeah, so grateful kami kasi kinakulakan mo kami para sa ating Mother's Day special. So, till our next episode, bye!